San wala nang lipatan na ang araw-araw na serbisyong tunay at natural kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa-bansang Pilipinas, nagpupugay po sa inyong lahat, palatuntunang stand-up, balikatan, para sa sulong Quezon ngayong araw na ito, araw ng Lunes, ito sa buwan ng Disyembre, taong 2020. Ako po ang mga balitaan ko oras hanggang ito, maliit na tin mula sa bahagi Tondo Peninsula, ang lingkod patuloy na nagmamalaki, anak ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Samahan niyo po kami sa loob lamang ng isang oras mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa programang Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon with, of course, Dr. Helen Tan. Si King Formaran po ng magandang umaga. Ang palatuntunan ito mapapakinggan sa mga iba't ibang bilang sa ating lalawigan kagaya na 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan, 98.9 Love FM, 98.3 Radyo Serbisyo, 98.1 Supreme Radio. Siyempre, mapapanood niyo po kami mga kaibigan via broadcast Channel 6. And of course, pasalamatan natin sa bahaging technical dito sa mismo sa studio natin ng live, itong ating mga nasa technical department. Of course, si Direk Jun, si George Asis, si Kennedy Casino, si Marhil Ilaw, si Assistant Director Regan Mantilla, and of course, si ating floor director, si Director Robbie Jose. Kilalin din natin ang ating mga partner mula naman sa kabilang himpilan, ang mga katuwag natin mula sa technical team, sina Randy Rimantigue, Danny Ordonez, Junjun Salobre, at Ramil Ramos. Samantala, bago tayo umpisahan ang pagtalakay ngayong araw na ito mga kaisan, headline muna ng ating mga balita. Para sa ating mga headlines, Pilipinas gagastos ng 73 billion pesos sa pagbili ng bakuna. COVID-19 sa Pilipinas, halos 440,000 na. Toll Regulatory Board, pinira sa RFID. Diskriminasyon versus motorcycle riders, idinaing. Samantala sa balita nating mga lokal, mandatory wearing of face mask at iba pang health protocols ipatutupad na sa lungsod ng Lucena. Mga senior citizens sa Sariaya tumanggap ng food packs mula sa serbisyong tunay at natural. Lucena City Agriculturist Office, pinakamahusay na tagapagpaguyod ng organikong pagsasaka. Senro Katanawan, nagtanim ng nara at kalumpit, bahagi ng National Greening Program. At sa balitang showbiz, Pilipinas wagi bilang Miss Ecoteen International 2020. Sa detalye ng ating mga balita, handang gumastos ang gobyerno ng 73 billion pesos para bumili ng COVID-19 vaccine. Sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Wendell Abizado na ang bansa ay may kasalukuyang 10 bilyong standby funds sa ilalim ng Bayanihan 2 habang mayroon ding 2.5 billion pesong initial budget para sa vaccine procurement sa proposed national budget for 2021. Ayon kay Abizado, batay sa huling report ni Secretary Zani Dominguez kay Pangulong Duterte sa huli nilang pagpupulong, sinabi nito na nakahanda na ang pamahalaan na gumastos hanggang 73 billion pesos nang sa gayon mabaksinate ang kulang-kulang 60 milyong Pilipino o higit para ma-attain ang tinatawag na herd immunity. Hindi rin anya dapat kabahan dahil nakalatag na ang iba't ibang mga paraan kung paano makakalikom ng pondo. Ipinagmalaki ni Abizado na totoo ang sinasabi ni Pangulong Duterte na makakabili ng bakuna ang gobyerno. COVID-19 cases sa Pilipinas, halos 440,000 na. Halos 440,000 na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas base sa tala ng Department of Health. Nakapagtala ang DOH kahapon, linggo,
ng 1,768 bagong kaso para sa kabuuang 439,834 na kaso. Sa ilalim ng lingguhang offline recovery, iniulat ng DOH ang 9,002 bagong gumaling sa COVID-19 dahilan para umakit sa 408,634 ang total recoveries. Nasa 8,554 naman ang kabuuang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 matapos madagdagan kahapon ng 29. Dahil sa mga gumaling at namatay, nangangahulugang 22,646 ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit sa Pilipinas. Sa ulat ng DOH sa Quezon City, naitala ang pinakamarami sa mga bagong kaso na nasa 112. Sinundan ito ng Laguna na 94, Rizal 90, Davao City 71 at Benguet 69. Balitang nasyonal pa rin mga kaistan, kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalian ang Toll Regulatory Board o TRB sa patuloy na pananahimik sa issue ng RFID. Nagtataka si Gatchalian kung bakit hindi nagsasalita ang TRB na dapat mag-imbestiga sa reklamo ng mga motorista na nagiging kalbaryo ang pagkuha ng RFID o kaya naman ay hindi gumaganang RFID readers sa North at South Luzon Expressways. Mapipilitan niya siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang issue dahil mistulang natutulog sa pansitan ang TRB. Sinabi ni Gatchalian na kabilang sila sa nakakaranas ng palpak na RFID sa NLEX. Dapat anyang palitan ng operator ng highway kung mapapatunayang palpak at kumuha ng mas mahusay na magpapatakbo. Ipinunto ni Gatchalian na customers ang lahat ng mga gumagamit ng RFID na may advance payment na at nagbabayad na kaagad ng 500 pesos load para makadaan sa highways. Diskriminasyon versus motorcycle riders iginaing. Ginaing kahapon ng isang grupo ang anilay nararanasang diskriminasyon ng mga motorcycle rider. Nagtipon-tipon ng motorcycle rider group na kapatiran sa dalawang gulong o pagulong sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City para kalampagin ang gobyerno upang mabigyan sila ng proteksyon sa arsada. Ay, gulong spokesperson Romeo nagkakaroon ng diskriminasyon laban sa motorcycle riders. Dapat umanong may exclusive motorcycle lanes ang mga rider dahil hinihuli ang mga ito kapag wala sa lane. Pero hindi hinuhuli ang mga kotse na nasa motorcycle lane. Tinuturing din umanong kriminal ang rider bat sa ilang batas o sa tulad ng anti-riding in tandem ordinance sa Mandaluyong. Dapat nila tiyakin ng gobyerno na ligtas ang kalsada at magkakaroon ng mas komprehensibong programa para sa riders at lahat rin ng motorista. Sa detalye ng ating mga balitang lokalidad, simula ngayong araw na ito, magsasagawa ng malawakang operasyon hinggil sa pagpapatupad ng mandatory wearing of face mask at iba pang health protocols tungkol sa COVID-19 sa lungsod ng Lucena. Dahil dito, pinapalalahanan ng mga mamamayan na panatilihin ang pagsusuot ng face mask at face shield lalo na sa mga pampubliko na lugar. Kaugnay nito sa ipinasang ordinansang 2729 Series of 2020, may parusa ang sinumang lalabag dito. Sa unang paglabag, community service na hindi bababa sa 3 oras na panunood ng mga information materials tungkol sa COVID-19. Ikalawang paglabag, multang 500 piso at community service na hindi bababa sa 5 oras na panunood ng mga information materials tungkol sa COVID-19. At ikatlong paglabag, dapat at may kaparusahan na 1,000 piso. Community service, hindi bababa sa 7 oras sa panunood ng mga information materials may kaugnayan pa rin sa COVID-19. Dahil dito, patuloy na nananawagan si Mayor Roderick Dondon Alcala sa lahat na panatilihin ang disiplina at sumunod sa mga pinag-uutos ng IATF nang sa gayon, hindi na tuluyang dumami pa ang nagkaso o nagkakasakit ng COVID-19. Hiniling nito ang pakikiisa kasabay ng pagsasabing baliwala at mauuwi lamang sa wala ang kampanya ng pamahalaang lokal kung hindi ito susuportahan ng bawat isa. Samantala, sa mga naunang panayam,
kay Police Lieutenant Colonel Romulo Albazaya, ang Chief of Police ng Lucena City Police Station, sinabi ng opisyal na sikip na ang lock-up jail ng Lucena PNP kaya dapat manatili at sumunod ang lahat ng mga Lucenahin hinggil sa nasabing kautusan. Mga senior citizens ng Saraya tumanggap ng food packs mula sa serbisyong tunay at natural. Labis ang pasasalamat ng maraming mga nakatatanda mula sa Barangay Sampaloc, Bugon, sa bayan ng Saraya dahil sa nakatanggap ang mga ito ng food packs mula sa serbisyong tunay at natural. Hindi nila inaasahan na ang nasabing serbisyo ay patuloy na makikita ang kanilang pangangailangan. Sinabing hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan sila ng bisita ni 4th District Congresswoman Dr. Helen Tam. Kapatid na ang nasabing tulong ay naipagkaloob sa mga senior citizens sa pamamagitan ni Konsehala Arlene Hinobe at Konsehala Vince Alcala at nang bumubuo ng serbisyong tunay at natural sa bayan ng Sariaya. Panguling balitang lokalidad mula pa rin sa lungsod ng Lucena, ikinatuwa ni Mayor Dondon Alcala ang pagkakatanggap kamakailan ng City Agriculturist Office ng pagkilala bilang pinakamahusay na tagapagtaguyod ng organikong pagsasaka sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan. Ang paggawad sa nasabing pagkilala ay pinagkaloob ng Kagawaran ng Agrikultura sa nakaraang 2020 Regional Organic Agriculture Achievers Awarding Ceremony kamakailan sa Lipa City, Lalawigan ng Batangas. Ayon sa alkalde, patunay ito na sa administrasyon ng Bagong Lucena, itinataguyod ang organikong paraan ng pagsasaka. Pinasalamatan ni Alcala si Ms. Lisa Pitargo ng City Agriculturist Office sa pagsasakatuparan ng hangarin na makilala ang mga magsasaka dito na siyang dahilan anya kung bakit mayroong mga pagkain sa bawat hapagkainan ng mamamayang Pilipino. Idinagdag pang ang pagkilala ay pagpapakita na ang gulay sa Lucena walang lason, nangangahulugan, ligtas, kainin. Sentro Patanawan, nagtanim ng nara at kalumpit, bahagi ng National Greening Program. Bahagi ng National Greening Program ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, muling nagsagawa ng pagtatanim ng mga nara at kalumpit sa nasasakop ng 135 hektarya ng Indigenous Streambank NGP Graduated Plantation Calendar Year 2012 sa Barangay Gis, Poblasyon ng Katanawan, Quezon. Kapatid na ito isang bangin upang makatulong sa pagpapabagal ng pagbaha sa naturang lokasyon at sa patuloy na implementasyon ng National Greening Program. Sa pamumuno ni Sendro Joselito Baros at inisyatibo ng mga non-government organizations tulad ng Alpha Phi Omega Katanawan Chapter, Alpha Phi Omega Alumni Association No. 125, Tanawan 4311, ASEAN College of Computer and Maritime Studies Incorporation, Lakay Kiti ng Katanawan Chapter, 4Ps at mga opisyalis ng barangay, kawayanin, ibaba ay sa katuparan ang nasabing tree growing activity sa ilang binabahang lugar sa nasabing bayan. At para po sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa, Northeast Monsoon ang naka-apekto ngayon sa Northern and Central Luzon. Maulap na, kalangitan na may mga pagulan ang mararanasan sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra at Benguet habang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahinang mga pagulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Aurora dulot ng hanging amihan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Ilagang, Silangang, ang Iral sa Ilagang Luzon at sa lalawigan ng Aurora. Ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa napakaalon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan ang mararanasan sa Metro Manila at Karatig, lalawigan. Balita showbiz tayo mga kaibigan. Ngayong araw po ng
Lunes, kinoronahan bilang Miss Ecoteen International 2020 si Roberta Angela Tamundong, ang kinatawan ng Pilipinas sa naturang pageant na isinagawa ang coronation sa Egypt kahapon, ika-6 sa Disyembre. Si Roberta ay mas kilala sa tawag na Roan, isa sa mga pinakapaboritong kandidata sa naturang pageant. Bago tanghali, Miss Ecoteen International 2020, napanalo niya ang mga special awards tulad ng Best Eco Dress Line, First Runner-up sa Resort of the Year, at Second Runner-up sa Talent Portion. Nanalo din po siya sa Best and National Costume. Si Roan ang kauna-unahang kandidatang kinatawan ng Pilipinas sa naturang pageant na nakasungkit ng corona. Tinanghal na first runner-up ang South Africa, second runner-up ang Netherlands, Egypt at Paraguay bilang fourth runner-up. Si Roan po ay 18 taong gulang, estudyante ng San Beda University sa Manila. At bago tanghaling ng Miss Ecoteen International, si Roan ay naging binibining Quezon City at mutya ng San Pablo noong 2019. At yan po ang ating tinampok na mga balita ngayong unang araw sa loob ng isang linggong paggawa. Buenos dias sa lahat ng ating mga kaserbisyong tunay at natural. Samahan niyo po kami sa ating mga pag-uusapan, iba't ibang mga mahalagang kaganapan dito po sa ating lokalidad sa kabuuan ng ating bansa ngayon sa ating palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Partner? Good morning kay Dr. Helen Tan. Baka siya nanonood. Yung mga oras na ito. Alam mo naman, ngayon ay Lunes, bukas na naman ang Kongreso at I'm sure siya ay dadalo sa pagpupulong. Kasi di ba by November 16 yata ay recess na naman ang Congress kung di tayo namamali So kaya I'm sure na si Dr. ay nakasubaybay na naman at kasama ang lahat ng pwersa ng stand up, lalo na yung mga nasa serbisyong tunay at natural, nakatutok sa atin yan. At ang buong 4th District ng lalawigan, siyempre kasama ang lungsod ng Lucena, ang 2nd District. Patuloy nating palalahanan yung ating mga motorista, hindi kayo nakakaligtaan tuwing edisyon ng palatuntunang Stand Up. Mahal kasi natin yung lahat ng ating mga nasa lansangan ngayon, mga nagbabiyahe, malapit man o malayo po ang direksyon ng inyong mga tutumbukin. Nagpapaalala po sa Assistant District Engineer Rodolfo Rito ng Quezon 4th District Engineering Office, tingnan po parati ang mga signage na nilalagay ng public works and highways para maging giya ninyo sa inyong ligtas na biyahe. Tatandaan po natin si Congresswoman Helen Tan, kaisa natin doon sa ating mga panawagan na dapat safe ang lahat po ng ating mga motorista. Any concern, mga suwestyon na dapat po makarating sa bahagi po ng Public Works and Highways, ipaalam po ninyo yan. Pwede nyo rin gamitin na instrumento ang palatuntunang ito. Ipapaabot po natin sa kabatiran ng mga taga Quezon 4th District Engineering Office. At syempre, kaysa din natin dyan si Doktora para dito sa patutupad yung binanggit mo kanina sa ulat mo na pag-uumpisa na ngayon, December 7, ang alinman lugar, lalo na lungsod ng Lucena, tungkol yun sa gagawin ng mga barangay official para ipatupad itong health protocol na ito at pag milas-malas ka nahuli ka na wala kang face mask, dadaputi ka ng ating mga otoridad. Kahit yan ay mga barangay official, authorized yan nga bigat, magpe-penalty ka, mag-CCB ka, community service ka, kaya yan po ay patutupad ngayon, araw po ng Lunes. Tama, partner? Yes, correct. At sa lungsod ng Lucena ay binibigyan din po ni SK Chairman ng Ibabandupay, Roldan Garcia, ang kautusan at pabatid na wala pong lockdown mga kababayan na mangyayari sa lungsod, taliwas po sa mga nagkalat sa social media. So ulitin ko, no lockdown in Lucena. Oo nga, tama ka doon sa binanggit mo. Wala pong lockdown, kumakalat, wala. Opo. At maya-maya sa aming pong pagbabalik sa palatuntunang Stand Up, mga kababayan, abangan ninyo ang ating pag-uusapan sa sentro po ang ating talakayan sa benepisyo at mga disadvantahe na maidudulot po ng itatayo na Kaliwa Dam sa bahagi ng Reyna area. Pero bago yan, ating po munang pakinggan, sama-sama nating panoorin, mga kababayan, ang mensahe po ng pagkamit ng sana masaya nating pagdiriwang ng Kapaskuhan mula po
mismo kay Congresswoman Angelina Helen Tan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mga kabalikatan sa Distrito 4, mahal kong mga kalalawigan. Mula sa aking mahal na kabiyak, Engineer Neltan, at sa aking mga anak, 10 ng aking mga kapamilya at tanggapan, pintunin mo ang aking pusong pakikita sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kakaiba po ang Pasko ngayon dahil nasa gitna tayo ng isang pandemya. Isang krisis pang kalusugan na sumitil sa marami nating kababayan at nagdulot ng hindi na hinagpis at lubos na paghihirap sa marami sa atin. Nagbago man ang panahon ng ating kalagayan, ngunit nananatili pa rin tayong totoo sa diwa at layunin ng Pasko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang Pasko, pagbibigayan, pagmamahalan, at ang paniniwala na sa likod ng takip siling ay may bukhang liwayway. Nasa gitna ng unos ay ang pagguhit ng bahaghari at pagsikat ng haring araw. At sa harap ng maraming hamon ay ang tiyak na tagumpay. Naniniwala po ako na sa ating pagkakapit kamay, sa ating pagtutulungang iahon ang mga nangangailangan nating kababayan, at sa ating pakikipagbalikatan upang umasenso ang ating bayan at lalawigan ay ang naghihintay na masaganang bukas. Sa gitna po ng ating payak na pagdiriwang, umaasa ako na lagi nating aalalahanin at isasama sa ating mga dasal ang marami sa ating mga kababayan na unti-unting bumabangon mula sa mapinsalang Super Typhoon Rolly at Bagyong Yuliso. Gayon din ang maraming may sakit na pasyente ng COVID-19, kasama na rin ang mabilang na nawalan ng kabuhayan sa bahog dulot ng pandemya. Kapit lang po mga kasama. Simple lang or simple man ang ating pagsasalu-saluhan sa ating hapagkainan, hindi man po kompleto ang ating pamilya. Marami man ang problema at hamon tayong hinaharap. Ang mahalaga, sablay natin ang matapang na determinasyong bumangon muli. Lakas ng loob upang tapusin ang ating magagandang nasimulan at nag-aapoy na pagpapasya upang ipagpatuloy ang ating laban. Kaya natin ito sa awa ng ating Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin at sa ating sama-samang pagdadamayan at sa pamamagitan ng ating sariling sikap at sikap. Nawa ay sumaating lahat ang saya at pag-asang handog ng tunay na Kapaskuhan. Isang mapagpalang Pasko sa ating lahat. Wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umatkabong tambalan. Servisyo at informarad sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.
atrasan, wala nang liputan. Tuloy na Ikatan, araw-araw, mga serbisyong tunay at natural kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tuto at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Ito, Sa mga bagong kabukas lang ng inyong transistor radio, ng inyong TV set, mga kababayan, inaasahan po namin kami ay inyong sasamahan sa kabuuan pa rin ng ating iba't mga mahalagang pag-uusapan ngayong araw na ito. Siyempre, yung mga babatiin mo, partner, Oo. nag-aantabay na. si King Cormoran po muli, makakasama niyo pa sa loob ng kalahating natitirang oras. Ha? Pero ito, yung Shantik Beauty Lounge or Beauty Salon, owned and managed by Ma'am Shari Reyes, yung magandang babaeng ito na nagmamayari. Ha? Ang pinoprovide po nilang serbisyo ay haircut, hair color, hair treatment, hair reband, meron pa silang foot spa, ha? Yung nails, manicure, pedicure, meron pa silang foot spa. Ha? Ganoon din po itong ating mga binabati, madalas si Madam Kata Habrika, ang General Manager ng Pacific Mall, at ang PR, ang boss ng PR ng SM City Lucena, si Ms. Lilibet Azores. And of course, yung ating Assistant Regional Director ng NFA, si Alvin Uy, na nandiyan sa bahagi ng Cebu. Si Paring Manolo Rehio ng BGMP at si Maring Rona Harris Rehio na nandiyan sa bahagi ng United Kingdom. Magandang gabi dyan sa mga oras ito, gabi na dyan. Ha? And of course, si Paring Erwin Roller ng Music Store, si Colonel Langway ng Quezon Provincial Command and Colonel Albacer ng Lucena City Police, si Police Major Mar Platino ng Tagkawayan ng 4th District, nanonood po yan. Ha? Of course, ang ating butihing mayor ng Lungsod ng Lucena, si Mayor Dodon Alcala and si Mayor Marcing Gayeta. Ito yung mga mayor na masisipag. Kaya madalas nating nababanggit dito. Si Bukal Olay Duarte, medyo condolence sa iyong kaanak na mukhang nagpahinga na. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan itong si Ate Malin at si Kuya Johnny Vincena ng Public Market. O si Konsyal Arlene Inobe ng Sariaya, si Konsyal Vince Alcala, at siyempre si Konsyal Yula Lopez ng Taong Quezon na mukhang makikipag-isang dibdib na. O kailan, hindi ko pa alam. At ito, napakahalaga nito, si Madam Kayla Rela, ang chief ng secretariat, si Ian Abuel, si Ate Tessa Villapando, si Ate Jo, and si Ate Lovely. Of course, sino pang akin nakakalimutan? Itong team leader ng cycling, ng pagmamountain bike, itong team ng Spartan, si Engineer Narciso Boots Bautista. Ganon din ang ating sipag na cook, ang hepe ng chief cook natin dito, si Ate Lucy, na baka mamaya masarap ang ihahain. Gusto ko yung may bangus Anyway, kasama rin sa ating babatiin na palagi nakasubaybay itong magandang babaeng ito, si Ms. Cheryl Creo, ang branch head ng PNB Lucena. Kasama yung boss niya, yung area manager, si Ma'am Ruth Carrascoso. At ito ang isa sa pinakamahalaga, yung graphic sales digital photo. Ito po yung pag gusto nyong magpa-cover sa kasalan, sa binyag, birthdays, ito po yung for photos, for video. Libre po lahat ito. Wala kaming charge na sinisingil sa lahat ng binanggit ko. Ito lang pong programang ito kaya maglibre sa ganitong napakahalagang oras. Kita nyo naman. Salamat po. Hahanapin ko, mga kababayan, yung tinukoy mo na graphic sale pagka ako'y magpapakasal. Baka kayo baka ready na, baka na-postpone lang dahil sa pandemic, mga kababayan. Ang libre ka mo? Mahal dyan sa graphic sales. Naku, Balita mauusap ko. mo yung pagpapakasal ko kapag Medyo kaganyan. Mahal. Pero ako, pag binabagit ko, libre. Libre sila rito. Tayo lang ang nakakagawa niyan. Hindi tayo naniningil. Ipatingin ko rin na magandang umaga si Nel Ivan Ramos, Santiago Quezon, kay Ate Cora, kay Ate Malin Vicena, ang mga nagagandahang sisters ni Congresswoman Helen Tan, of course si Consial Dan Oriarte, na palagi po nakatutok sa ating palatuntunan. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat. Pag-usapan natin, partner, yung mainit na issue na napakatagal na siyempre na hindi nawawala sa isipan ng marami natin mga kababayan sa Reyna area, yung kanilang pag-alala na maaaring sapitin nila sakaling tuloy-tuloy na maitayo ang napaka mainit na usapin kaliwat. Ito pala, medyo nag-research tayo. Mm.
ito pala ay napakalaking dam, giant. 12.2 billion Oo, pesos. so Tumataginting na ito ay dalawang kumpanya ang magtatayo. joint venture ng MWSS Mm, and China Energy Engineering Corporation. mm. Sila yung mag-construct nito. Kaya nga sabi ko sa iyo mabigat itong binitawang salita ng ating butihing Gobernador Danny Suarez sapagkat ang balak niya rito ay demanda itong MWSS at ang yung korporasyon na yun na narin yung mga engineer sila kasi alam mo kaya sila ang gagawa niyan medyo eksperto sila Mm. sa paggawa ng malalaking dam at pangalawa sa kanila nanggaling yung pera eh. China lang yung sumali sa bidding. Well, China, ah, well ang basta ang yan ko oo, may bidding yan. kasi May para sa mga companies from China ang pagkakaunawa po na inyong lingkod at sa usaping ito ay tila ito yung pinagkaisahan lang ng mga miyembro ng ehekutibo at ng lehislatura ng ating pong lalawigan dahil kung kamakailan matatandaan po ninyo isinulong ni Board Member Jerry talaga sa bahagi ng sanggunian yung isang ordinance na pinipigilan nila o matinding pagtutol sa konstruksyon ng nasabing dam. ang ito po ay kaya namin napag-usapan ng aking partner sa programang ito. Ilan na po yung nagsasabi sa akin mula diyan sa bahagi ng Reyna area lalo na yung Infanta at Bacar na sila yung mga taong tatamaan nito. So kaya tinatanong nila ako, sabi sa akin, partner, pakitalakan niyo naman yan kasi inaantay namin ang desisyon ng Gobernador Danny Suarez kung kailan niya totoong pipigilan itong planong pagtatayo ng dam at sasampahan niya ng demanda. So parang after nung more than 2 weeks na inimik ito ni Gob Danny, doon mismo sa Infanta, kaharap yung mga NGO doon, yung mga IPs, yung Mm. prelature ng Infanta, yung bishop doon, inimik ni Danny Suarez na kailangan ay see you in court. Ibig sabihin, Nagkita tayo sa korte. oo, ididimanda niya itong WS saka itong China Energy na ito. Mm. Ngayon, sabi sa akin ng mga tao, tutusin niya, layo ko doon, pero well, ako yung nilapitan partner para alamin ko daw at pakitanong ko daw si Governor. Paano ko naman matatanong si Governor? Hindi ko naman nakikita yan, hindi ko naman nakakalapit yan. At pag nakita yan, ako yung naasim ang mukha, niya, naasim din yung mukha ko, kaya hindi kami pwedeng mag-meet. So ngayon, paano ko itatanong? So sa pamamagitan po ng ating programa, tatanungin natin partner kung kailan ni Governor totoong ipatutupad o magsasampa siya ng kaso laban sa mga nasabing kumpanyang ito. Palagay National mo? flagship project ang Kaliwa Dam. Nauunawaan po ng ating palatuntunan yung malaking kakulangan, problema sa water supply ng mga taga Metro Manila, even ng mga karatig nating probinsya, Bulacan, Cavite, na kabilang po sa magbibenepisyo kung sakali na matatapos po ang proyekto. Masusolusyonan ang problema sa kakulangan nila ng tubig. Bagay na ang tingnan po dapat ng ating pamahalaan, yun namang disadvantahe na maibibigay nito sa kabuhayan ng ating mga kababayan sa bahagi ng Reyna area. Kung inyo pong maalala, babalikan natin 29 ng Nobyembre taong 2004 nang nakaranas ng matinding trahedya ang mga taga Real, Infanta, and General Nakar. Ang tinuturo na dahilan, yung patuloy walang humpay na pagpuputol ng troso. Ikalawa, yung kanilang kabuhayan, dinepende na. Hinalbo ang kagubatan, partner. Alam mo yung Save Sierra Madre Movement. movement, yan yung nagkaroong tumututol dyan kasi alam mo, bukod sa, yun nga, yung pangalan, Save Sierra Madre, gusto nilang isalba talaga yung Sierra Madre kasi makakalbo yan. Once na itinayo mo yung malaking dam na yan, marami kang puputuling puno. And then, yung ancestral domain ng ating mga IPs, yung mga katutubo nating naandyan, yung mga agta, kung ano-ano pa, kawawa, madidislocate yan. Kung saan mo yan dadalhin, ay sila ang nakakaalam na kung paano. Ngayon, isa pa, ewan ko ha, pero doon sa NIPAS Act, alam mo naman kung ano yung NIPAS Act, may mga paglabag yan, di ko mano, ha? Ngayon, ang sabi ko nga doon sa kausap ko partner, paano po yan? Flagship project ng presidente yan. Paano po ba? Babagayin po ba ni Governor Danny Suarez yan? Ay kako oo, inimik niya sa inyong kaharapan, hindi nga ako kaharap And may po niya, palagi ko po ay gagawin ni Governor Danny Suarez na idimanda yan kahit presidente ang nasa likod niyan dahil unang-una ang sangguniang panlalawigan ay sinusugal siya. Binigyan siya ng sangguniang panlalawigan ng extra power
parangayang planong pagtatayo ng 12 billion dam na yan ay hindi matuloy. Nakikita ko na yung pinupunto mo kung saan tila ang tanong din na nakakarami, kailan naman yung pagdidemanda na yan? Kasi narinig na nga, hindi maunawaan kung nagpapakitang gilas lang ba ang gobernador doon sa harap ng mga indigenous people natin nung dumalo sa isang dialogue sa bahagi ng Reyna area. Ang tanong, kailan isasampa sa korte ang nasabing reklamo? May nagsabi nga sa akin, partner, may nag-comment na isang naandun, parang 4 yung nakausap ko. Hindi po kaya kami, ano sabi, direct, hindi po kaya kami ay Pinola lang. dinidiribo lang. Kung sa bola, dinidiribo lamang, press the ball ni Governor. Sabi ko, hindi naman siguro sapagkat wala naman sa itsura niyan sa sinungaling. Sorry po ha, sorry. Ba't ako'y napapaubo pag sinasabi ko ang kabutihan ni Governor ha? Anyway, napapaubo ko siya direct. Pag ako ba, basta may sinabi akong maganda ang aso ni Governor, napapaubo ko eh. Pero maganda na yung kanyang binanggit at kahit ang inyong lingkod, kung tututuhanin yan ay bagay na ating pong ipagpapasalamat. Kasi at the end at matagal na panahon ay taong bayan yung mga residente. Imagine, 100 palang katao ang nakapay noong 2004. Yan po yung bagay na kanilang ipinag-aalala ngayon. Masisira ang ating ekosistema kapag katuluyan pong naitayo, nagawa po ang kaliwatan. Hindi, nandun na tayo eh. Naroon na tayo. Isa na lang ang tanong. Ikaw, partner, sige, hindi na kita tatanungin. At siyempre, ako na lang ang tatanungin ko sa sarili ko. Naniniwala ba ako na ididimanda ni Governor Suarez yung MWS at yung China Energy? Ang sagot ko po ay, ako ako'y naniniwala, ay parang hindi masyado. Sapagkat takot yan sa presidente eh. Babanggin mo ang presidente, gusto mong malasing ka? Palagi ko hindi niya gagawin yung pwede yung sinasabi ng isang naandun, nakausap ko, ay dinidribo lang, press the ball. Pero, kung ako ang tatanungin mo, diretso mo ulitin ulit. Naniniwala ka ba na ididimanda talaga ni Governor Danilo Itorma Suarez yung One Energy at saka yung MWS? Naunawaan ko na. Kung naniniwala ako na itutuloy niya. Kasi kung ang tanong mo ay kung ako ang gobernador at gagawin ko yun, of course, yes. Hindi, I will. Hindi nga, tatanong ko, naniniwala ka na magdidimanda siya? Pwede niyang gawin kung siya po ay may political will. Well, gusto mong malasin siya. Marami naman tayong paraan para makapaglingkod sa ating pamalaan, sa ating pong mga kababayan. Hindi naman laging kailangan nakadikit ka sa presidente. Bakit ba tumatakbo ang administrasyon ng ibang probinsya natin nang sila po ay oposisyon? Hindi kasangga, hindi kapartido, hindi kaalyado ng Pangulo, pero tuloy-tuloy naman. Pag, alam mo yan, ang sum up niyan, kahit gusto ni Governor na idemanda yan, ano yan parang lastiko, hilahan yan Didemanda ko ba o hindi? Didemanda ko ba o hindi? Pero ang Ganun dapat yan mong tingnan dito at ating bigyan ng pagsalang-alang ang buhay ng ilang, buhay ng tao, buhay ng nilalang. Hindi. Magtatampo sa kanya si Senator Bongo. Alam mo naman. Alin ang mas mahalaga? Ang politika, ang pakinabang sa larangan ng politika, o ang buhay ng iyong mga kababayan na sa pagdating ng trahedya, wala namang kalaban-laban, walang magagawa, wala naman ang tulong na sinasabi ng gobyerno. Sila mismo ang apektado doon. At ang isa pa nating nakuhang balita dyan, partner. Ano yan napakahigpit doon sa lugar. Hindi ka basta makakapunta doon. Kung ikaw ay governor, kailangan mo pang humingi ng permiso. Ng clearance. Oo, bago ka kasi flagship project yan ng ating Pangulo. Alam mo, sabi ko sa kausap ko taga-Nakar at meron taga-Impanta. Ako po ang inyong malita lingkod. Kami sa stand-up. Sumusuporta kami sa kagustuhan ninyo and of course sa kagustuhan ni Gob na baka naman gano'n nga ang gagawin. Baka magsampa siya ng kaso kasi binitawan niya Pag hindi ni Governor tinuluyan hanggang bago matapos itong December, binubula lang niya yung mga NGO at saka yung mga Save Sierra Madre movement na yan at saka yung prelature ng Impanta. Yung bispo dyan, ang number 1 of course, nag-uupo siya sa malaking dam na yan. Bukod doon sa sisirain, sabi mo kanina, yung ecosystem yan, madidislocate yung mga IPs dyan. Saka mapipigilan yung daloy ng tubig, no? So, pangangambahan pa rin yan, pinangangambahan ng mga residente. Kung magkaroon ng trahedya, sa kanila ang tama. Kasi may president na di ba? Nakita natin yung
Magat Dam, Mm. Angat Dam, di ba? Kung paano Kaya nga muli na naging pumerwisyo. mainit Kaya nga yung eh. usapin dito kasi nga ay meron nangyari recently lamang. Ay kaya nga, di dapat ang gawin naman ng Office of the Governor, bumubango siya doon sa Reyna area. Eh, ito pa rin niya yung pangako niya na magsampa ng demanda. At kung isasampa ni Governor yung demanda niyan, ako mismo yung unang magbabalita. Pangulong Digong, ito po, nagsampa na po ng demanda ang aming gobernador. Handa na po siya bumangga sa iyo. At yan po ang mangyayari. Handa na siyang bumangga sa iyo. Natural, hindi natin alam kung anong konsekwensya na ang gagawin din ng Malacanang. Siguro naman ako na may naniniwala na ating presidente ay mabait naman. Pero depende pa rin ha, depende pa rin. Kung totoo na dinidiribo lamang ni Danny Suarez, ni Governor Danny Suarez, itong mga taga dyan sa First District, ha? Sabi ko po ay kung dinidiribo na kayo, binubulo na kayo ni Governor, nasa sa inyo po yan. Kung yan po ang paniwala nyo or hindi yan po ang paniwala nyo, nasa inyo po yan. Antayin po naman natin, huwag natin masyadong madalin. At isa pa, siyempre, patapusin natin itong December. Pag hindi ito na idemanda partner ng December, ay nagbubulan yan. Pero sa tingin ko, mga ka-stan, sa lahat po ng mga nakatutok sa ating palatuntunang stand up ngayong umagang ito, it's too late na kung gagawa po ng hakbang ang ating provincial government. Kasi kung ating pong matatandaan pa rin, napakarami naman. Alam nyo, ang kasabihang, ang bilis ng balita, may pakpak ang balita. No? Nakakarating sa kahit saang sulok ng ating kaalaman, ng ating mga kababayan. Kung nagkaroon totoo ng lagayan sa usaping ito, hindi ko sinasabing 100% na nagkaroon ng ganitong kaganapan. Kung totoo yan, wala na tayong magagawa. Si Congressman Kulit, Planado na ito. Congressman Kulit ang may sabi niya na nagkaayos na raw dyan. Ewan ko kung gano'n ka totoo yun. Kaya lang, niisip ko dapat talaga ni Gob isampay ang demanda niya. Kaya ang sisihin natin dito, yung past administration. Kasi ito namang proyektong ito na plano, na pag-usapan sa nakalipas na pamamahala ng dating gobernador. Hindi, kasi alam mo, partner, alam mo naman hindi yan. naman ito ngayon na nag-uusap hindi sa panahon naman ng kasalukuyang ama ng probinsya natin. Ay hindi, nung kasing pinag-uusapan yan, of course, pinatawag din ng gobernador. Ang gobernador noon, ay itong si Umayos ka. JJ. Yan. JJ. Ito ka pa eh. Para pa ko JJ Suarez, ang gobernador, alam ko, pinatawag ng mga yan. Kaya lang, di umano, ayon sa report nung dinidiscuss yan sa Malacanang, kung gano'n ko totoo yun, si ex-governor JJ Suarez daw ay parang walang kaimik-imik at pag-ganun-ganun lang. Pag-ganun-ganun. Siguro inaantok, malamig doon sa Malacanang. Oy, pumunta ka doon para makipag-meeting, hindi para matulog. Ay, ako nga, nakakatulog. Pag hindi ka naman gobernador eh. Sa bagay, kaya lang, alam mo yung pag-antok, wala yung pinipili. Kay media ka, kay gobernador ka, kay senador ka. Alam mo dapat kung saan ka lulugar. Siguro hindi siya interesado sa Isaksak pinag-usapan. niyo yan, lagay niyo yan sa inyong kaisipan. Kapag ka pumunta tayo sa isang lugar, ano ka, sino ka, anong i-represent mo na opisina? Abay, hindi ko ikaw na po yan. At ikaw ay nakipag-inuman ng gabi, galing ka sa mga bar. Napakarami ng iyong mga executive assistants na pwede mong pakasuyuan, atasan na dumalo sa mga meeting, kesa naman nandun ka physically, but yung kaisipan mo lumulutang. Ay, hindi nga ako maniwala na gano'n nangyayari. Ako naman hindi naniniwala doon sa mga nagsabi sa atin na patulog-tulog daw si ex-gob doon sa Malacanang. Hindi naman ako naniniwala. Wala naman sa itsura ni JJ ang patulog-tulog. Lagi nga yung laki nga ng mata niyan eh. Nakamulat, attentive nga yan eh. Pagka, di ba, Assistant Director Igan? Attentive nga yan eh. Nakita niya dahil dati itong araw na nung mga parang yun eh. Napanood dito nung... Sa usapin ng kaliwada, bayan, kung magagawa pa ang ating pamahalaang pananigan, sa dapat tutulan ito dahil ito yung kinakailangan at sinisigaw ng iba't ibang mga environmentalist group natin. Saluduhan ko yung Stop Kaliwa Dam. Sila po sa social media ay nananawagan ng paglagda ng sinuman para magkaroon ng malakas na puwersa para tutulan po ang nasabing malaking proyekto. Ang tanong kasi ng mga tao doon, bakit nung nakaupo pang governor si JJ Suarez, bakit walang kaimik-imik? Hindi tinutulan, walang press release o walang public address na ako po ay tumututol sa buwisit na planong pagtatayo ng dam na yan. Wala siyang inimik dyan. Ngayon, itong ama na niya ang nakaupo ngayon,
Hindi naman ganun dapat ang Alin ba? Ano actuation. ba dapat? Yung pagtutulang inakda, wala nang ibang kasamang salita pa. Hindi nahimik ng buwisit. Oo, kasi Bagay, gobernador pangit yun ka naman. Aba, merong gobernador na umimik ng ganyan. Pag minsan, Depende sa sitwasyon. Oh, Kung depende. kinakailangan mong ipakita ang iyong tapang, gamitin mo. Pero sa tama po at maayos na pamamaraan. Oo, Lagi kaya lang. nating pinapaalalahan na yan. Yung galit kasi natin, minsan walang mangyayari. Mauuwi yan sa baliwala lang kung lagi po nating paiinitin ang ating ulo. Ay kaya nga, sa sobrang lamig ng ulo ni Governor nung panahon yon, ni JJ Suarez, sa sobrang lamig ng ulo, walang naimik. Walang naipahayag na ako po itutol dyan. Wala naman siya ginimik na gano'n. Nga, mabuti nga, kahit pa paano, itong ating gobernador ngayon, si Gob Dani, ay may pagtutol. Na-pressure na siya sapagkat yung mga tao di ramdam niya na talagang natatakot doon sa plano pagtatayo ng dam. Pero sabi ko nga sir, lagi nating balansehin yan. Tingnan natin ito na supply na tubig sa Palakhang, Maynila. Marami tayong kaibigan dyan. Paano naman yung tubig din nila sa isang parte? Kasi nga, medyo mahirap ding balansehin yan, di ba, Derek Jose? Mahirap ding balansehin. Kaya lang, panahon na magsasabi kung ano ang magaganap at ano ang magiging desisyon ng ating punong lalawigan. So, nakaantabit. Ay mag-aantabit niya kung talagang ididilibo lang niya yung issue yan, palalamig-labigin lang niya. O halimbawa, umabot na ng 2021, wala pa rin. Inabot na ng eleksyon ng 2022, halimbawa lang, natalo si Governor Dani Suarez. Halimbawa natalo siya, na-unseat siya bilang second term niya. Bakit natalo agad? Hindi pa nga tayo nagkakampanyahan halimbawa nga, sabi ko sa iyo, opinion nga ng mga taong nakausap. Sabi na, paano mo kung si Governor Dani Suarez na matalo sa 2022? Dahil hindi ipinapal yan, magagalit ang mga taga-Reyna area. Hindi ipinapal yan kaso, pag po siya natalo, paano? Ay di talo, pupupo na lang yun doon sa bahay niya. Ay talo, sino pong mananalo? Kako kung may mananalong bagong kandidato, palagi ko baka yan din ang gawin at tuluyang hindi mandan yan. Kung halimbawa ay babae, or halimbawa ay binabae. Maraming kasi pwede lumaban. Babae, lalaki, binabae. Dere, pwede naman pumasok Okay lang yun. ng politika. So, napakalayo pa naman ng mukhang advance ka naman. Aba, Sa hindi. election Yung mga tao nagsasabi. season ka na, partner, pero tayo ay nasa usapin lang ng kaliwada, mga kababayan. Ang tanong dito parati, matutuloy ba? May magagawa pa ba yung pag-oppose ng napakaraming grupo, lalo't higit nung hanay ng ating kaparian sa bahagi po ng Reyna area. Pasalamatan natin sila. Kaya yung nga. mga pare, Oo. yung mga Sanggunian, madre, yung ating mga ilang opisyal na makakalikasan, yung ilang mga individual na kahit alam naman nilang mahina lang ang pwersa nila, kapag ka naman talaga tayo nagsama-sama. Sabi ni Mayor Dondon Alcala, di ba? Kayang-kaya. Sabi ko nga kay Infanta Vice Mayor Eli Ruanto, ako, Vice, kumusta ba dyan? Well, ganyan yan Siyempre, although ang mayor nila, in fairness, ay tutol dyan. Itong magandang babaeng babae, si Grace. Mayor Filipina Grace Yan, America. kita mo. Babaeng babae yan, ha? Kahit babae yan, tutol yan. Ha? Talagang tutol yan sa pagtatayo ng na yan. Birang babae ang nakikita ko siksigan na pagtulong yan. Hindi nga ang babae Tumatayo din kami, Kaya nga, tumatayo din. Huwag mong i-general kasi lahat ng babae may paninindigan. Kagaya nga ni Mayor Grace America, talagang tutol yan. Kaya lang, alam mo, Hindi pa. tutol siya pero wala namang pinalabas na ordinansa na tinututulan. Ay, bakit wala? Hindi ng Nakar. Sino ba mayor ng Nakar? Hindi ko pa kilala ang mayor ng Nakar. Parang wala pa silang resolution or ordinansa na ipinapasok. Tulad ng ginawa ng Sangguniang Panlalawig sa pangunguna ng First District Board Member na dati kaibigan ni Gob, ngayon na hindi na, si Jerry talaga. Si Pero Jerry dapat, noon pa nila ginawa yung pagpapasa na yan. Bakit ngayon lang? Nagpakaramdaman. Bakit ngayon lang? Hindi, nagkaroon ng issue, gawa ng dam. Ano nagkakaramdaman? Nagpakaramdaman sila. All nila yan. Ay, late ang Sangguniang Panlalawig. Side, kita mo, kaya lang naipasa yung sinususugan. Kaya tutol nila, tayo ng dam. Pressure dahil gawa ng magat, Angat Dam na yan, di ba? Kaya ganyan yung nangyari. Kaya late, tama ka, late yung Late pagpapasok ito, nila. kasi kung sa umpisa pa lang, nagkaroon naman ng abiso. Nung umpisa pa lang. Series of meetings yan. No? Series of meetings from MWSS Marami, sa bahagi ng DNR. tanggapan ng palasyo. Dapat marami yan. noon pa ito ginawa para nakahanap naman ng alternatibong
paraan ang nasyonal na pamahalaan kung saan sila mag-iisip, hahanap ng kung saan kukuha ng source of water. Anyway, yan pong aming sinasabi rito. Lalo po yung binanggit ko kanina ay pawang mga information po yan na na-receive natin. Hindi po yan direktang sa amin galing sapagkat wala naman ako doon sa Malacanang nung pinatawag sila gobernador. Yan po ay opinion or sabi-sabi ng mga tao na hindi ko naman po sinasabing 100% ay totoo yan na nung ipatawag si Governor JJ ay naantok ng panahon. Hindi ko po sinasabing 100%. Yan po ay paid ng mga taong nakakalam kung totoo o hindi. Kung hindi totoo, well and good. Kung totoo, ay not good. Di ba? At siyempre, bago tayo tuluyang matapos edisyon ng ating pagtalakay ngayong araw nito, palatunturang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon, mag-iiwan po kami ng mga mahalagang salita na dapat natin tatandaan at naway maging gabay natin, hindi lang para sa araw na ito, kundi sa mga susunod pang araw, mga kababayan, kagaya na laging tandaan na ang may malinis na kalooban ay walang pinatatakutan. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng programang ito. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si Kim Formaran para sa programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stand Up Balikatan. Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.